Dito sa Maasin, Iloilo, may isang proyekto na talaga namang nagbigay ginhawa at seguridad sa mga residente ng Barangay Sinubsuban. Ngayong araw, silipin natin ang river wall protection na nagsisilbing panangga ng mga residente lalo na kapag tumataas ang tubig sa Ilog Pigum. Natapos ito noong 2019 at hanggang ngayon, patuloy na pinapakinabangan ng komunidad. Patunay na malaki ang nagagawa kapag nagtutulungan ang pamahalaan at ang tao mismo. Narito ang matagumpay na kwento ng pag-asa at pagbabago sa Barangay Sinubsuban, Maasin, Iloilo. Ito ang Maasin, Iloilo, kung saan matatagpuan ang istruktura na nabuo sa diwa ng bayanihan. Ang pagtutulungan at pagkakaisa sa gitna ng unos ay nagbunga ng isang malawak na kapakinabangan para sa lahat ng mamamayan. Pinuntahan namin ang Barangay Sinubsuban sa Maasin, Iloilo. Humigit kumulang kalahating oras ang biyahe namin mula sa munisipyo bago namin narating ang lugar. Pagdating namin, naroon na ang mga residente na handang magbahagi ng kanilang kwento. Nakausap namin ang kapitan ng barangay na si Kap Nilda. Ayon sa kanya, madalas problema nila ang mga daanan. Noong hindi pa nakarating sa aming bayan o sa aming community, yung proyekto ng Kalahi, mahirap yung buhay ng mga tao dito sa amin. Kasi kung pupunta kami sa bayan, ay tumatawid kami doon sa ilog para makaabot doon sa bayan. Sa tabi ng daan, mapapansin ang mahaba at malawak na Tigum River. Tumataas ito at nagiging mapanganib tuwing umuulan at may bagyo. Sa katunayan, marami nang nawala ng buhay at tahanan dahil sa pag-apaw ng tubig sa naturang ilog. Dati dito, ang tinatayuan natin, malayo pa yan ang natin, hanggang doon yun sa baba. Dahil may bahay dito, almost 2 at 3 na wash out ng bagyo. Yun ang pinapursige namin na malagyan ito ng protection. Noong una, wala pa po ito yung river wall, binabaha pa po dito. Kahit na medyo maliit lang ho yung ulan, kasi wala pa po noong kalsada dito na yun dito po. Kapag pumapasok po yung mga estudyante, kailangan po nilang tumawid sa ilog kung saan mababasa po muna yung kanilang mga uniform upang po makapasok sa ilang eskwelahan. At dahil ito ang natukoy ng mga residente na pangunahing suliranin ng kanilang barangay, ipinagbigay alam nila ito sa kinauukulan at humingi ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno na makakatulong sa kanila. Yung umabot naman yung bagyo ng Frank 2009, ito ang pinakalaking nagbigay sa amin ng pahirap pagid kasi yung daanan namin nawala yun. Maraming bahay doon na anod. May mga buhay na nawala. May mga pigiri, may mga animals na nagkalamatay tungod sa baha hanggang doon sa itaas. Kaya nga, doong may Kalahi na proyekto at kami nag-assembly, nagpatawag kami sa mga tao sa komunidad kung ano ba yung pinaka-prioritize ng proyekto na dapat namin ihingi doon sa Kalahi. Sa programang Kalahi Seeds o Kapit Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, hinihikayat ang mga mamamayan na makilahok sa pangkomunidad na gawain. Ito ay sa pamamagitan ng community-driven development, kung saan sila mismo ang tutukoy ng proyektong nais nilang gawin para sa kanilang komunidad. Kasi ang bahay ko nandito lang eh. Mahirap kasi ang pag bumabaha, yung lupa dito, pas tumataas, nag-i-erode.
So ngayon naisipan namin ng kabarangay namin kung ano ang the best na gagawin namin. At yan ang naisahan ng mga tao sa komunidad na dapat may flood protection kita nga pinag-abot namin nga mga sa kalahi nga sanay bigyan kami ng wall protection, amo yung flood protection para sa aming barangay. Sa ilalim ng programa, pag-uusapan at ilalatag ng mga miyembro ng Technical Working Group ang mga problema at mga solusyon na maaari nilang gawin na sila mismo ang bubuo at magpapatupad. Nahirapan kami kung paano ang masolusyonan to. Ngayon, nag-ano kami na first priority namin yung diki. Kasi itong kalsada na to, kalahi rin ang nag-open. So, pag nasira itong ilog, di masira yung proyekto ng kalahi na kalsada. Hindi lang ako, hindi lang si Kapitan, hindi lang Kagawad, lahat na community nagtulong-tulong kung paano kami magka-outcome sa project. Yan ang process namin, yung steps ang kalahi nga participatory situational analysis. Iyan ang una naming na ano. At saka hindi kami tawag nito yung madamot sa community dahil siyempre volunteer kami, dapat namin na alagaan yung mga tao dito para ma-encourage sila sa mga project at saka encourage namin yung mga youth na ang steps sang kalahi dapat natin i-promote sa inyo dahil kayo ang next generation. Yun ang dinidrive namin sa kanila na walang singko na ilagay sa bulsa. Mabuti lang ipinagtugon yun at kami ng kalahi, binigyan ng proyekto na malaki ang naitulong sa pamumuhay ng mga tao dito sa komunidad at mga family. Dahil dito, marami ang natututo at nahihikayat na makilahok sa aktibidad na maihahalin tulad sa konsepto ng bayanihan ng mga Pilipino. Dahil dati marami pong kahoy, kawayan, yung bayanihan namin kahit hindi volunteer, nagtulong-tulong para sa kinabukasan ng project at saka yung mga tao may dalang mga gamit pangputol sa damo and then the supervision ng engineer ng kalahi, yun kami ang nagpursige kung paano gagawin itong sub-project na to. Nabigyan ng Barangay Sinubsuban ng kabuuang pondong 5.2 million pesos, kabilang na ang mahigit 4 million pesos na galing sa Kalahi Seeds. Dahil may LCC ang bayan, binigyan kami ni Mayor ng sand and gravel na buhangin para makatulong din sa proyekto namin. Ang sa LCC, hindi naman lahat na cash, mayroon ding mga in-kind. So ang mga equipment na ginamit dito, so counterpart ng LGU. Medyo ang length nito nagsobra sa project. So ng pondohan ng barangay. Sinimula ng komunidad na gawin ang kanilang sub-project noong 2019. Yung mga tao, kahit hindi mo utusan, kusang loob na magtrabaho dahil nakita nila na ang project ay hindi lang isa, dalawa, kundi buong community ang nagtulong-tulong para sa project na to. Nagtulong-tulong ang mga residente ng Barangay Sinubsuban upang hindi na muling maranasan pa ng lahat ang matinding pinsala ng baha. Yung mga community ay nagtulong-tulong sa pagkain, halimbawa, dala ng mga root crops, saging, at saka ipakain sa nagtatrabaho dito. Yun ang isang bagay na dapat namin i-proud dahil lahat nagtulong-tulong para sa kinabukasan ng project na to, ma'am. Pinatunayan nila ang magandang dulot ng bayanihan kung saan nagtutulungan ang kahit sino para sa kabutihan ng lahat. Kasi dito may mga kawayan pa eh. Kaya nag-clearing kami muna. Kung sino-sino lang, Opo. sige, punta kayo doon. Kung sino gusto Oo, tumulong. tumulong lang. Bayanihan, yun So, ang bali halos lahat po na kayo sa barangay. Opo, Naging- oo. Kahit matanda na ugod-ugod, tumitingin dito kung paano. Sa'yo. Kwento pa ni Mang Melchor, may mga nakakatuwa din silang naranasan habang nagtatrabaho at gumagawa ng river wall. Yung mga laman dyan, siyempre,
yung may bakho, yung mga tilapia, lumalabas, ayun, pinag-ulam-ulam niya. Ang saya dito nung implementation, ma'am. Dahil dito, marami ang natuto ng bagong skills at ngayon ay nagagamit na nila sa sariling mga gawain. Ang natutunan ko dito pa, marami kaming mga community na nagtulong-tulong para lang sa project na ito. Dahil dati hindi ako marunong sa mga materials, hindi ko po alam yon. Every time nga gumagawa, lahat tinatanong namin para saan ito, parang saan ito. Ang pinaka-pundasyon na to, pinakita sa amin na ito kalalim, ito ang gamitin natin para matibay ang project natin. Yung natutunan po namin yung pahalagahan kung ano man yung binigay sa aming oportunidad, especially po sa project po ito ng Kalahi na i-maintain at ibahagi kung ano man yung aming mga benefits na nakukuha dito. Ibahagi namin sa ibang para kapag sila rin ang bibigyan ng chance ng project ng Kalahi, ma-i-implement din po nila, nakatulad po na ito na pinahalagahan po namin. Tinuturuan din kami sabi niya ganito ang ng kabilya, ganon kung ano ang agwat niya at saka magmix ng semento. Ganon din ang tinuturo niya. Opo. So, ngayon po, nagagamit niyo yung skill na yon? Inagamit rin. Sa bahay minsan mga simple-simple lang na natutunan rin. Batid nila na marami ang makikinabang sa proyekto. Kahit mahirap sa una at walang malaking salaping kapalit ng manual labor, marami silang nagpatuloy sa paggawa. Hands-on din kasi kami dito Pag halimbawa na gawa talaga. Kaya maganda ang samahan namin noon. Kasi lahat na kabarangay, lalo ng mga volunteers, kagaya ko, parang wala lang, kahit walang sahod, okay lang. Kasi para naman sa amin to Ni isa, walang nag-alintala na sila ay babayaran o except sa mga skilled nang nakalagay sa program of works. Lahat sila aware sila kung ano ang proyekto na dinadala ng Kalahi. Kahit hindi namin afford na magbigay ng sweldo kada Sabado, lahat kami nagtulong-tulungan maggawa ng bayanihan para lang matulungan na matapos itong proyekto. Pero para sa kanila, baliwala lahat ng hirap mula sa simula ng proyekto hanggang katapusan nito. Dahil batid nilang sa dekalidad na proyekto, marami pang henerasyon ang makikinabang dito. Kasi kung halimbawa na hindi mo gandahan ang pagkagawa mo, useless lang pagod. Hindi lang para sa'yo, para sa lahat. Opo, Kaya ganun, mas masarap po sa pakiramdam yung gano'n, di ba? na makatulong ka. Opo, na makatulong. Kailangan lang maging hands-on tayo bilang alkalde. Dapat nasa ground tayo. Alam natin yung dapat kailangan. At dapat this project will be not materialized kung kailangan talaga support ng local government at ng barangay at ng community. Dahil ibinuhos nila ang lahat ng kanilang pondo at panahon para sa kalsada at pundasyon sa ilog, matagal na nilang napapakinabangan ito. Kahit medyo malaki ang na-allocate ng budget para sa project na to, binigay pagit sa kanila. So ngayon, medyo nakampante na ang mga tao dito na hindi na alinlangan na pag dumating ang araw na pag nagbagyo o may mga flood, hindi na sila tatakot. Ang kahalagahan noon po ay magiging safe sila kasi noon, experience po nila na palagi silang binabaha. Kaya yun po ang nauna nilang na-identify na project. So ngayon, magagamit pa yung project na yan at nandun pa rin sa pag-secure ng mga communities natin. Sa lahat ng ito, abot-abot ang pasasalamat nila sa DSWD sa pagkakataon na ibinigay na ahensya para masolusyonan nila ang kanilang problemang pangkomunidad. Thankful na lang kasi dumating yung Kalahi dito at isa po yung aming komunidad sa nabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng proyektong ganito po na nakakatulong po talaga hindi lamang sa
amin, kundi sa future namin mga kabataan. Papasalamat kami dahil mayroong kalahi na dumating sa amin. Through the efforts namin, lahat-lahat sa community, ito ang ginpa-project namin. So, thankful kami sa kalahi. Malaking pagpasalamat namin sa DSWD kasi yung proyekto ng kalahi involved yung buo ng tao sa komunidad. Lahat sila nakaalam. Napakalaking biyaya ang DSWD na lalo na sa Kalahi Seeds. Maganda talaga ang proyekto na binibigay sa tao. Apo. Sa DSWD nakita niyo naman, mula sa kalsada namin hanggang sa ang proyekto maganda. Kaya malaking salamat sa DSWD at sa mga gumawa ng napakagandang proyekto. Ever since na dumating dito yung Kalahi Project, yung bayan namin is very supportive. That's why every time may mga cycle, naka-avail po kami. And in this project, the municipal local government of Maasin give their full support dito sa project ng implementation for a transparency project and magandang pag-implement. 6 na taon matapos ang Riverwall Sub-Project, umaasa ang mga residente ng Barangay Sinubsuban, Maasin, Iloilo na ipagpapatuloy at mapapangalagaan ng mga susunod na henerasyon ang kanilang nasimulan. At umaasa rin na mamanahin ng mga kabataan ang diwa ng bayanihan. Kami, matanda na. Sila na susunod nito. Sila na ulit mag-maintenance, pamana. Hanggang sa buhay sila, makikita nila ang project na Pinagtulungan. Opo, kahit matanda ang senior citizen, dahil dito, masaya sila. Ang river wall dito sa Barangay Sinubsuban ay hindi lang basta pader. Proteksyon ito para sa buong komunidad dahil sa suporta ng Kalahi Seeds at sa sama-samang kontribusyon ng mga residente, nananatiling matatag ang sub-project na ito na patuloy na nagbibigay kapanatagan sa mamamayan. Isang magandang paalala, kapag nagtulong-tulong ang mga miyembro ng komunidad, mas nagiging ligtas, mas nagiging matatag, at mas nagiging handa tayo para sa anumang hamon o kalamidad. Naway magsilbi muli itong aral at inspirasyon para sa ibang pamayanan na may kinakaharap na kaparehong sitwasyon. Basta't lagi nyo lang pong tatandaan na ang DSWD ay kasama ninyo at kaagapay sa anumang hamon ng buhay, mula sa mamamayan hanggang sa pamayanan. Ako po si Bianca Piedad Tamundong ng DSWD Traditional Media Service at ito ang kwento ng pag-asa at pagbabago.